So, gagawin nating bago na yung lining kasi yung lining natin ay bingat na dito, kaya kahit magtaas pa tayo ng spring, ng RPM sa spring ay bawas na kasi nga bingat na yung sabitan ng spring dito. So, susubukan lang naman natin, wala namang masama kasi ang habol natin dyan yung straight na slot. Yan. Gusto nating magkaroon ng straight na slot. Yan. Ito yung stock, tapos ito naman yung straight. Yan, yan yung kailangan natin na wala sa stock natin. Yung dati, pansinin nyo hanggang dyan lang yan sa bakat na yan. Pero ngayon, yung ginuhit natin, ayan o, kunting-kunti na lang. Yo, what's up, what's up? Magandang tanghali sa inyong lahat mga kabit. At mayroon tayo na isusunod, bali pangatlong inbox na to. So, kakatapos lang natin doon sa isang inbox na yon. Ang ginawa lang naman natin doon ay nagpalit lang tayo ng rear brake pad dahil tumutunog na. So, ito yung naging mga pinagpalitan natin. Yan, dalawang inbox na yung pinalitan natin. So, ngayon dito naman sa inbox natin, so wala na tayong customer eh. Hindi na dumating yung inaantay kong dalawang customer. Nag-message yung isa na hindi raw siya makakarating. Tapos yung isa, hindi ko alam kung bakit hindi nakarating. Walang pasabi. Pero nagpa-schedule siya. So, ganyan pa man, mayroon naman tayong nagawa. At wala na tayong gagawin. So, dito muna tayo sa inbox natin. So, tutuparin na natin yung ating dream last time. Na makapagpalit tayo ng bagong lining. Kasi nga, wala nang RPM yung ating motor. So, gagawin nating bago na yung lining kasi yung lining natin ay bingat na dito, kaya kahit magtaas pa tayo ng spring, ng RPM sa spring ay bawas na kasi nga bingat na yung sabitan ng spring dito. So, ito, pakukuha ko lang to, pinag-ipunan ko sa mga kinita natin last time. Ayan, so pang Inmax 155 talaga, binili natin version 3 na lining. Tapos sa katagalan din natin nagplano ay ito, nagsabay na rin tayo ng SRF na torque drive. So ang gusto ko sana yung RS8 o kaya yung JBT. Kaya lang sobrang mahal, hindi natin kaya yung presyo, medyo nabibigatan tayo. Since hindi naman natin ipangkakarera, gusto lang natin ng additional na torque, additional na power. So ito, SRF na lang yung binili natin kasi ito nasa 1 plus lang. So yung sa mga JBT at saka RS8 nasa 2 plus yata yun, 2.6 yung kabiyak lang, 2 plus. Kukuhanin ko sana yung B-Win, kaya lang wala akong makita kasi maganda rin yung B-Win eh, mura lang din siya, nasa 1.6 lang. Ito nasa 1.2 ang kuha ko. Mayroon din naman mga review nito na maganda. So susubukan lang naman natin, wala namang masama kasi ang habol natin dyan yung straight na slot. Yan. Gusto nating magkaroon ng straight na slot. Yan. Ito yung stock, tapos ito naman yung straight. Yan. Yan yung kailangan natin na wala sa stock natin. Tapos meron na rin siyang mga oil seal, kaya o-ring, kaya hindi na natin kailangan magpalit. Okay, so baklasin natin. Tapos kung makapansin nyo, mayroon ako dito na 1,200 RPM na center spring. Pang PCX, ADB, tsaka click. Medyo mababa yung sa ano. Ito kasi sa ano to eh, itik. Sa itik yan. So ngayon ay titingnan natin kung magagamit natin yan. Tapos ito naman sa RS8, ito 1,200 din. ADB click. So matagal na to na naka-stock dyan, wala namang bumibili. So susubukan din natin kung magagamit natin. Pero titingnan din natin yung nakasalpak kasi alam ko 1 to na rin yung nakasalpak natin. So pagpipilian natin. So baklasin muna natin yan. Sa loob. So ito na mga kabit, nabuksan na natin. So pinturado yung ating loob ng crankcase para mas mabilis linisan. Para pag kumapit ang grasa, punas lang, ayos na. So
Baklasan natin. So bali hindi ko nagagalawin to, itong ano natin, pulley, kasi alam ko naka straight 10 na ako dito. Hindi ko na muna siya gagalawin. Ang gagalawin lang natin yung panglikod. So susubukan natin kung magkakaroon ng magandang RPM. Kasi titimplahin pa rin talaga yun eh. Hindi pwedeng pagkasalpak mo yun ah. So mamaya alis kasi tayo para masubukan natin. Kaya may time pa tayo mamayang hapon na mabago kung sakali man. Tapos ito naka-regroove bill na ako yan eh. Pansinin niyo. Kaya yan. Gusto ko sana magpalit ng 2DP na belt. Pero susubukan ko muna tong stock ko na to. Stock belt lang kasi to eh. B65. So, testingin muna natin kung magkakari. At kung hindi naman, kung hindi magkakaroon ng maayos na takbo, di papalitan natin. Kasi ito bago pa to mga kaduit, ilang buwan pa lang yan. Nung April lang yan, eh anong buwan pa lang ngayon, July, May, June, July, pa 3 months pa lang. Kaya nakapanghinayang napalitan. Pero ngayon pa man ay makapalitan yan kung talagang hindi magkakaroon ng mas magandang response itong gagawin natin. So ngayon babaklasin natin to. So tapos CCBT cleaner ko na lang to kasi ano to eh, malinis pa naman to, konting buga lang to. So bumili nga pala tayo ng bagong impact last Friday ba? Nung sale 15. Kasi ito, pagka napupura ng todo, biglang na lang nalulobat. So bibili lang sana ako ng battery. Yun nga lang, yung 15 cell na battery nasa around 900 din, 600 to 900 depende sa brand. So naisip ko na bumili na lang ako ng bago na dalawa yung battery para mayroon akong reserba. So ito 630 Newton meter lang to ang kaya. So yung nabili ko ay 680 Newton meter naman. Tapos dual na yung battery na tig 10 cell. Ito 10 cell din to. Matagal na to, nasa around 9 years na to sa akin itong ano na to. Alam ko 2018 to eh. 2018 or 2017 ko to nabili. Hindi pa ako nagba-vlog, nabili ko na to. So nag-umpisa akong mag-vlog ay pandemic. Ayan, bago mag-pandemic, nabili ko na to. Kaya kung hindi ako nagkakamali, 2017 nung nagkaroon ako ng Mio, siguro mga 2018 nga to nabili. At once a year lang ako nag-charge nito, napakaganda nito, tsaka matibay talaga. So yung nabili ko, maganda rin naman at mas malaki ng konti yung ulo dito. Ito medyo maliit ng konti yung ulo eh. Ito. Pero matibay na rin to. Yun nga lang, hindi niya kaya yung sobrang tigas talaga. Yan. So pag sa mga motor naman, hindi mo naman kailangan ng sobrang taas ng torque kasi pangit din, nakaka-lost thread. So ito muna yung gagamitin natin hanggat okay. Tapos yung isa, reserve na lang natin. And then yung battery. Yan. Okay. So ito na yung ating lining. Tapos alam ko nakasan tayo 1.2 na pala to. So kung ikukumpara natin dito sa RS8, so maganda na rin naman ang sun, quality na rin yan, di mo na rin matatawaran ang quality ng sun. So ito medyo mataas nga lang yung sa ADB. Ayan oh, laki ng taas, pero yan kasya din yan dyan. Yan. Kaya lang matigas, atungal to. So dito naman tayo, tigas na rin yan. 1.2, pangit kasi pag sobra naman sa tigas dahil ang nangyayari ay sobrang lakas sa gas kung pang daily use lang. So ito babaklasin natin and then papalitan natin ng bagong
Papalitan din natin ng bagong lining, kaya babaklasin na rin natin itong lining natin. Kasi itong lining natin, ano to, stock na mga pinagpalitan ng tropa. Kasi yung last time nung nagpalit tayo ng pulley na RS8, naka RS8 tayo na version 2 yata, yung version 3. Pulley ng RS8, pulley set. So nagpalit tayo nung nakatambak din natin dyan, o stock natin na lining na JBT. Kaso surang-sura ako. Kahit anong gawin kong linis to, no, lakas talaga ng dragging, sobrang tigas, kaya inayawan ko. So nandyan, tinanggal ko. Nakaka bad trip lang dahil paglinis mo mga ilang araw okay, tapos sumunod na araw wala na, pangit na ulit. Kaya yun, inano ko na, tinanggal ko na, tapos pinalitan ko ng ito, naghanap ako ng mga pinagpalitan ng tropa dyan na mga lining, at nakakita pa naman ako ng medyo makapal. So nakailang buwan din naman, no? 3 months din na gamit natin. So okay na rin. Walang dragging to mga kaduit, simula nung pinalitan ko. Hindi siya nagda-dragging talaga. Ang ganda. Ayan, makapal pa nga siya eh. Yung problema ko nga lang talaga, wala na siyang RPM dahil yan, oh, pansinin nyo. Yan, kaya nawawala na yung RPM niya dahil bingat na siya. Yan. Mahaba na yung butas, tapos dito rin. Yan, pansinin nyo. Oh, yan, bingaw na. Bumuo na yung ating spring sa loob. Ayan, oh. Kaya pinalitan natin ng bago. So ito yung ating backplate. Tapos ito yung torque drive natin, tanggalin na rin natin. So ito na yung ating torque drive. Papalitan natin ng bagong half torque drive natin. So tanggalin muna natin to. Tapos palit na rin tayo ng grasa. So kaka-refresh ko rin din lang nito last time. Kaya yan, oh, pansinin nyo, busog na busog pa siya sa grasa. Okay na okay pa. So i-set aside lang muna natin dito. Yan. Tapos ito medyo may leak na. So yan, ito yung ating kakabit na torque drive, female. Tingnan natin to. Wow. So medyo maganda ang degree nito. Alam ko naka-redegree na rin to eh, parang pulley din. Naka-redegree. Ayan, SRF na pulley na female torque drive. So ito yung ating stock. Tingnan natin kung anong pagkakaiba. Ayun. Medyo maiksi siya ng konti, matarik siya ng konti. Pansinin nyo, oh. So pasok, SRF, out ka muna, stock. So, papalitan natin yan muna. Subukan muna natin ipit. Lagyan muna natin ng grasa para hindi kakaroon ng friction yung naka. Subukan natin lagyan ng grasa.
Tigas lumabas ng aking panggrasa. Para maiwasan natin magaskisan. O kaya ano na natin, didiretso na natin. Lagyan na natin ng grasa. Pindot ako ng pindot eh. So lagyan muna natin ng grasa tong loob. Para hindi siya dry pagpasok ng ating mail. Tsaka ano yan, may punduhan talaga yan dyan mga kaduit. Kumbaga parang pupunduhan mo siya ng grasa dyan para hindi maubusan. May giwang yan dyan eh, pinakagiwang. Okay, so ito na. The moment of truth. Thank you very much dahil natupad na rin natin yung ating dream na makapagpalit ng torque drive. Sa last time sa Mio pa natin tayo nakapagpalit eh. Yung Mio S40 natin nakasan na torque drive yun, female, nabili rin natin before. So ako kasi kahit mayroon akong sariling shop, ayaw ko rin gumastos ng hindi naman kailangan o hindi naman natin talagang kailangan. So ayan, pinag-iipunan ko rin para pag kumita ako, doon ko lang siya mabibilin. Hindi ko siya binibili agad-agad. Yun, sakto-sakto. Sa rep, sa lahat ng gustong magkaroon nito, ayan, nandyan lang sa link natin. Magpa-plus lang yan dyan sa screen natin. So lagyan na natin ng mga grasa. Tapos ito lagyan din natin syempre, kahit walang laman. Grasahan din natin dahil yan ay pupunduhan din siya ng grasa talaga dapat. Ay hindi pala, dapat dito pala tayo sa straight. Yan, sa straight pala tayo, hindi sa ito kasi yung stock eh, yung may may liko, pero pupunduhan na rin natin. Dito tayo sa straight syempre, kasi kaya nga tayo bumili nito dahil yung straight ang kailangan natin. Okay, tapos ibalik natin yung mga ruler. So dito tayo sa straight. Yan, sakto, suabe. Yes, sa rep, bakit naman. Okay. So punuin natin para hindi siya agad ma-dry. So punuin natin yung mga slot. Kasi yung iba niyan papasok doon sa loob. Yung giwang sa loob. So doon siya papasok. Okay? Ayos na. Susubukan natin ito mamaya. Tapos ibalik natin itong kanyang cover o yung slider cover. Yan. Sakto-sakto talaga siya oh. Para siyang stock lang. Parang stock lang yung sukat. Hindi mo na kailangan magpalit nito. Minsan kasi maluwag to o kaya hindi kasya. Yun oh. Yun oh. So, sa rep yan. So, assembly naman natin yung ating
backplate. So ito yung backplate natin, kakalinis din lang natin yan, malinis pa yan, oh. Wala pang senyalis ng mga dumi-dumi, punas lang. Wala pa yung masyadong dumi, kasi alam ko binuksan ko to last 2 weeks dahil nagkalang tayo ng lata sa ating lining dahil nga wala ng RPM. Ayan. Saan ba yung mga kinalang natin? Wala na tumalsik na yata. Ayan, dito naman tayo. So, lagyan lang natin ng kaunting lamis yung mga poste para presko. So dito sa ganitong lining medyo masikip siya, kaya ang ginagawa dito binagbabawas ng konti dito. Yung pag nilagay mo yung washer to, hindi mo mailak ng ayos yung circlip kasi medyo mataas ang height nito, kaya ang ginagawa ko dito kinikikil ko pa ng konti. So susubukan natin. Wow, saan may libre pa yan na sticker, oh. Kaya lang yung sticker niya naiiwan yung ilalim. Okay, ito na ang ating sun. Tingnan mo naman ang butas. Ayan ang pagkakaiba ng butas niya. Oh. Maliit siya, oh, kumpara dito sa dati. Maiksi pala, hindi siya. Medyo bilog lang siya ng konti pero mas mahaba to. Pansinin nyo yung dulo, oh. Kunti na lang yung diferensya, mabibingat na. Ito medyo malaki, oh. Malayo yung travel niya. Okay, so subukan na natin. Pagka hindi ayos ay magbabawas tayo ng konti dito. Tapos, ano bang pagkakaiba niya sa stock? Tingnan natin. So, sa stock, medyo malapad siya. Malapad talaga. Dahil yan lang yung stock, eh, oh. Pansinin nyo, yan, oh. Madaya kasi yung stock, wala dito. So, dapat puno yan. Ayan, oh. Tapos, yung haba niya, kung mapapansin nyo, ayan. Oh. Halos pantay siya dito sa dulo, pero dito mahaba. Kaya yan, matagal yan mapudpud. Okay, so 1 to na spring ang gagamitin pa rin natin. Subukan pa rin natin ito. Okay, so ito na yung ating sana bago. So hindi nunid na nating liyahin yan dahil bago yan. Kung mapapansin nyo, parang may yung gaspang ng kahoy. Ayan, oh. Parang medyo magaspang siya na may kumbaga sa balat, yung balat na yung leather, mayroon siyang mulmul. Yan. So kabit natin to, tingnan natin kung may lalagay natin ng ayos yung ating lock. Minsan kasi hindi mailagay. So I think okay naman siya. Subukan natin.
Bawasan natin mga katuwid ng konti kasi hindi siya masyadong pasok. So ninipisan natin ng konti dito. So pansinin nyo yan, oh, meron siyang sobra. So bawasan natin ng konti. So ito na mga katuwid na natin, bawasan na natin. Tinesting na natin itong isa at okay naman. So kukuhanin na lang natin yung mga dati nating lock dito sa isa. Kasi ang lock talaga niyan ito. Yung sa JBT natin. Ito yung lock talaga na stock natin. Nawala yung isa nung sa JBT kasi tumalsik. Balik na lang natin ito dito kasi yan, luwag. Dito talaga to. Sa JBT. So kaya lang nawala yung isa. Balik na natin kasi pagka mayroong nangailangan tropa, pwedeng kahuyan yan. Ito 1,000 to na spring. Ito yung dati nakakabit sa akin ng bago ko palitan. JBT lahat yan. JBT rin yung spring. So ano lang to eh, ilang linggo ko lang tong ginamit eh. Kaya lang talaga hindi ko matiis yung dragging kaya inayawan ko yan. Mayaw ako. So dito na lang tayo sa ating bago. Saan? So ito maingay, yung ano na yan, malaki ang butas yan. Yan din sana ikakabit ko dito eh, para medyo magaan eh. Kaya lang malaki yung butas, maingay siya, may ano siya, kalampag. So ito na yung ating bagong clutch lining assembly. Stock yung backplate, tapos san yung ating lining. And then itong spring ay san din na 1-2. So gusto ko sanang bumili ng torsional bearing dito. Kaya lang ay walang available kay boss. Meron naman sa online, kaya lang ang mamahal. So susubukan na lang muna natin na wala. Linis oh. So salpak na natin. So 1-2 na spring, 1-2 na center at clutch. Okay. Ito na ang ating assembly. So bubugan muna natin to ng CVT cleaner yung ano, para mawala yung gaspang. Bago natin isalpak. Okay, so yun na. Salpak na natin. So kumpleto pa naman to sa grasa. So ito, hindi na natin binaklas yung ating pulley set. Diretso na natin. Tapos susubukan natin. Hindi pala natin nasukat yung baba dito, no? Kanina.
Pala sinukat natin. Para makita natin kung ayan, maluwag siya. O kanina medyo mahigpit yung pagpasok. So meaning mas maluwag yung baba ng belt kumpara sa stock. Yan yung pagkakaiba niya. Yan, na-sprayan na rin natin ng CVT cleaner para malinis siya. Maganda yung kapit. Okay, testing natin. Ayan, subukan natin kung ano magiging resulta. So ito, lagyan natin ang marka dito. Para makita natin kung hanggang saan nga ba aabot. Nagkaroon ng pagpag yung belt natin. So wala na yung washer. So pag ganyan may pagpag, kailangan natin maglagay ng washer. Tingnan natin kung mabot. Nawala. So nawala yung ginuhit natin. Ayun oh. Dumulo siya mga kaduhit. Ayun oh, nawala yung mga guhit natin. Naubos. So yan oh, yun na yung natira. Dulong-dulo, konting-konti na lang. Ibig sabihin, dumudulo talaga siya. Hindi katulad ng dati. Yung dati, pansinin nyo hanggang dyan lang yan sa bakat na yan. Pero ngayon, yung ginuhit natin, ayan o, konting-konti na lang. So, hindi naman talaga yan totally sasagad ng sobra dyan. Pero ang importante, so, sumasagad dyan ng more than doon sa dati nating sagad. Kasi kung mapapansin nyo, yung sagad yan hanggang dyan lang sa maitim na yan. So, ngayon, lumagpas siya ng almost lagpas kalahati, kunting-kunti na lang yung natira. Ayan oh. So meaning okay siya. So maganda yung performance ng torque drive natin na bago. So gagawin natin, lalagay natin yung cover tapos titestingin natin. So ayan, bago natin isara, nilagay natin ang mga guhit. Ayan, paikot yan. Para makita natin kung dudulo talaga. So kailangan yung guhit na yun mawala pagbukas natin ulit. Okay, so sarado na natin. So ayan na mga katuwid, nakatapos na tayo. So titingnan natin kung may RPM nga bang na magaganap. Kung mayroon bang magandang RPM na ilalabas. Kasi naka 1.2 na yan, tapos straight 8 na fly ball. Straight 10 na fly ball. Pag hindi nagkaari, mag-straight 9 tayo.
So yun na mga kadit, meron na pero medyo maiksi pa rin. So okay na rin naman yon sa 1212. Kasi kung magwa 15 tayo ng center, masyadong malakas sa gas. So i-observe na lang natin sa mga susunod na araw. Kasi pwede naman natin baklasin kung hindi pa tayo masisiyahan. Pero sa RPM na yon na medyo mayroon ng mababa na rin naman kumpara sa dati, ay tamang-tama na siya na pang daily. So hindi na natin kailangan ng sobrang haba kasi nga pag sobrang taas naman ng RPM malakas sa gas, kaya pang daily natin yan, kaya hindi pwedeng sobrang lakas sa gas. Okay, so yun lang. At tayo naman ay gagawa ng project ng aking anak dahil hinihiritan na ako. So may mga project daw siyang ipapagawa, mga recycled instrument. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung ating project ngayon sa ating motor. Hindi na muna tayo maglilinis kasi nilinis ko naman yan last time, kaya lang medyo madumi na rin. Hindi pa naman siya ganun karami, medyo ano pa rin naman. Ayan, hindi pa naman siya sobrang dumi. So yun lang, thank you very much, God bless po. Bukas na lang tayo maglilinis kung sakaling hindi uulan. Thank you, God bless po. Sa lahat po pala ng gusto nung SRF na torque drive, nasa 1.1 mahigit lang po. Kulang-kulang 1.2 yata yun. So, ilalagay na lang po natin dyan sa link natin. Click nyo na lang po para ma-redirect kayo. And then yung sun naman po ay nasa around 900 po yun, 950 yata. Kung sa Shopee kayo bibili. Ayan. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat.